Papuri sa ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa panibagong umaga. Purihin sa buhay ng bawat isa po. Sa Ama ng ating Panginoon at sa paipagpisa ng Santong Espiritu, salamat sa kabutihan po ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay umawit sa Panginoon. Parangalan natin ang ating Diyos. Siya na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, inaring matuwid, hindi sa mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya at ng kanyang kahabagan. Salamat sa Panginoon. Tayo lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Puri tayo sa Panginoon, mga kapatid. Parangalan natin siya ngayong umagang ito. Hallelujah. Karapat-dapat kayong tumanggap, Panginoon, ng papuri, ng pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Kung meron mang nais kayong ihayag sa amin ngayong umagang ito at sa kapanahunang ito, Panginoon, yun ay kailangan namin kayo, aming Diyos. Hallelujah. Higit sa anumang bagay, Panginoon, kailangan namin kayo, O Diyos. Ayaw namin, Panginoon, na manumbalik kami sa dati naming pagkatao. Ayaw namin, O Diyos, na mamuhay kami sa sarili namin mga daan. Kaya yan ang sigaw ng mga puso namin. Kailangan namin kayo, Panginoon. At kayo ang aming pag-asa. Hallelujah, mga kapatid. Tayo magpuri sa Panginoon. Aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kaagapayat matatakbuhan, Diyos na lagi nakalaan. Sa simula po kayo, aming Diyos na dakila, amen, walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkulang, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbaba. Isang kaibigan, kaagapayat matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Sabay-sabay po tayo. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Saan pa kayo, O Diyos? Kayo, O Diyos, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Kayo ang aming pag-asa. Sa bawat araw ang aming minanasa, aming minanasa.
si Jesus, si Jesus ang katuparan. Tagumpay, tagumpay na inaasam. Nagbibigay liwanag, nagbibigay liwanag sa madilim, madilim na daan. Kinabukasan, kinabukasang inaalala, kanyang hahawakan. May katiyakan, may katiyakan na ano? Palaging sasamahan, palaging sasamahan. Minsan pa si Jesus, si Jesus ang katuparan. Tagumpay na inaasam. Nagbibigay liwanag sa madilim. Hallelujah! Nadaan, nadaan. Kinabukasang inaalalay, kanyang hahawakan. May katiyakan, palaging sasamahan. May katiyakan, palaging sasamahan. May katiyakan, hallelujah. May katiyakan, palaging sasamahan. Tayong lahat ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin natin siya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Kayo ang aming pag-asa, aming Diyos, ang inyong anak, ang katuparan, Panginoon. Hallelujah. Balang araw, O Diyos, ang mga inaasam-asam, Panginoon, ng inyong mga anak ay maisa sa katuparan ng muling pagbabalik ng inyong bugtong na anak. Salamat, Panginoon, yan yung gantimpala na kailanman ay hindi mawawala sa amin, Panginoon. Kung talagang lubos na nauunawaan namin, O Diyos, hallelujah, yung kaligtasang tinanggap namin, Panginoon. 2,000 years ago, nang siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo, nililis ang aming mga kasalanan, inalis kami sa kadiliman, at ngayon namumuhay kami, O Diyos, sa ilalim ng inyong biyaya. Hindi na kami sakop ng kautusan. Sakop na kami ng biyaya niyo, O Diyos. Kaya ngayon nararanasan namin yung paglaya. Nararanasan namin, Panginoon, yung kagaanan ng pagsunod sa inyong kalooban. Dahil ang totoo, hindi na ho kami ang nabubuhay sa aming mga sarili, Panginoon. Salamat po ngayong umagang ito. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Dumating sa bawat isa yung kaunawaan sa pamagitan ng patnubay at ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Balutin niyo po kami ng inyong banal na presensya sa aming pag-aaral. Hallelujah. Matanggap namin, Panginoon, ang mensahe niyo, Panginoon. Nadalain ko rin, O Diyos, yung mga kapatid na may mga pinagdadaanan sa oras na ito, yung mga nanghihina. Abutin niyo po sila, aming Panginoon. Nanalangin namin sa pangalan ni Jesus, dumalo yung kalakasan na nanggagaling sa inyo. Mag-umapaw yung kagalakan sa puso nila na sumusunod, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dahil tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating phone live ngayon ay nandito sa bansang Taiwan, sa lugar po ng Hsinchu. Magandang umaga po sa bawat isa, sa mga panig ng mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo mag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng Hebreo, sa chapter 10, verse 25 to 27.
Aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 25 to 27. Ang sabi po, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. 27. Kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, yung salita ng Diyos ay hindi ito yung false hope na ating tinanggap. Ang salita ng Diyos ay matuwid, katotohanan. Amen? Naniniwala tayo ni sa Apostol Pablo, sinasabi niya sa mga mananampalataya, pagka nakipagkaisa ka na kay Kristo Jesus, wala nang hatol talaga sa'yo. No? There's now no condemnation. Pero bakit sinasabi dito sa talata ng Hebreo? Ang sabi diyan sa 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Pastor, nakipag-isa na ako kay Kristo, ay akala ko ba, wala nang paghahatol sa amin. Correct. Wala na talagang paghahatol sa mga totoong sumasampalataya sa Panginoon. Pero ang gustong tukuyin ng talatang ito, pagka namumuhay ka pa rin sa laman, tiyak talaga hahatulan ka. Pero ang sinasabi ni Pablo, wala nang hatol dun sa mga anak ng Diyos na namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Tandaan niyo po mga kapatid, it can only be done in the Spirit. Amen? Hindi talaga kakayanin ng ating mga laman. Mahina ang ating laman. Pero salamat sa Panginoon. This word is a word of encouragement. At the same time, it is a word of warning. Amen? Merong paalala sa atin ang salita ng Diyos. Tandaan niyo po, lahat tayo ay maaari may nakikinig sa oras na ito na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Pero marahil karamihan sa atin na sumusubaybay sa pag-aaral na ito ay matatagal ng mga Kristiyano. Amen? Matatagal ng sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kailangan maintindihan ng bawat isa ang paalalang ito ng salita ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Tingnan niyo pong maigihap. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, meron na tayong knowledge of truth. Amen? We have the Holy Spirit inside of us. Amen? At yan yung nagtuturo ng katotohanan sa atin. Amen? Para masunod yung kalooban ng ating Diyos. Tandaan po natin itong maigi. Nung naging Kristiyano tayo po, hindi inalis sa atin yung free will natin po. Ngunit pinalaya tayo. Amen? Meron tayong freedom. Pinalaya ka ng Panginoon sa dating mong buhay na makasalanan. Tandaan niyo po ito maigi mga kapatid. Kasi yung tinutukoy dito din yung free will natin Tingnan niyo maigi ha. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, we have the knowledge of truth. Amen? Pero yung free will ay nasa sa atin, yung pagpapasya. Pero dapat nating maintindihan, dahil pinalaya ka na ng Panginoon sa dati mong buhay na makasalanan, ngayon yung free will mo, yan yung gagawin mo para masunod ang will ng Lord. Amen? Gamitin mo yung kalayaan na meron ka. Kung meron kang choice sa sarili mo, gamitin mo yan para masunod ang kalooban ng Panginoon. Amen? And it can only be done in the Spirit. Amen? Lagi niyong tatandaan, masusunod lang natin ang kalooban ng Panginoon, hindi sa sarili natin mga lakas. Amen? Kundi lamang talaga sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga, we have the knowledge of truth. Amen? Meron ka pa rin, hindi ka talaga ginawang robot ng Panginoon. Amen? Binigyan ka ng pagpapasya ng Panginoon. Pero napakasarap pagka naintindihan ng Kristiyano na yung free will mo ay nagagamit mo dun para sa will ng Lord sa buhay mo. Amen? Naintindihan mo, meron kang freedom, pinalaya ka ng Panginoon doon sa dati mong buhay na makasalanan. Ngayon, yung freedom mo na yun, gagamitin mo para doon sa free will mo naman, para masunod yung kalooban ng Panginoon. Amen? Tandaan nyo dito hindi inalis sa ating, hindi ka ginawang robot ng Panginoon, hindi ka tinalian sa lieg, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, hindi. Amen? Tingnan nyo po ang sabi dito, ulitin ko lang po,
na huwag natin sapagkat kung ating sinasadyang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Sino po ang naging hain? Sino ang naging handog para sa ating mga kasalanan? Walang iba, kundi ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak, ang kordero ng Diyos, no? Nag-alis ng ating mga kasalanan. Isang beses lang ang paghahandog, mga kapatid. Kung ang mga Israelita, yung mga saserdote, nung kapanahunan nila, paulit-ulit silang naghahandog doon sa tabernakulo, nag-aalay ng kanilang mga handog, pumapatay ng mga hayop at ang dugo ay inaalay para linisin sila sa kanilang mga kasalanan. Pero yung paghahandog na ginawa ng Panginoon ay isang beses lang, no? At naging kasapatan yun ng kalinisan ng mga sumampalataya sa Kanya ng totoo. Amen? Kaya nga sabi dito, pagka sinasadya mo pang magkasala, even though you have the knowledge of truth, alam mo na ang katotohanan. Amen? Tingnan nyo mga kapatid, nakakakilabot po ang mangyayari sa mga ganitong klase ng mga tao. Ang sabi diyan, sa 26, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ano ibig sabihin dito? Hindi na mumuling mamamatay ang Panginoon sa kasalanan mo dun sa krus ng Kalbaryo. Tapos na po. It's done. Amen? Tandaan nyo po, kaya nga, totoo. Whom the Son sets free, you are free indeed. Kung pinalaya ka ng anak ng Diyos, panghawakan mo, na pinalaya ka na talaga ng Panginoon sa dati mong buhay. Amen? Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Pagdating sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Yun yung mga tao nag-aantay sa paghuhukom. Doon sa mga tao talaga na sinasadya pa rin magkasala. Amen? At isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Alam nyo, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Amen? Pero the good news, ito ang magandang balita, hindi tayo kabilang doon. Amen? Hindi tayo kabilang doon, mga kapatid. Sabi sa aklat ng, makipagbukas tayo sa aklat ng Roma, sa chapter 8. Tingnan po mga kapatid, Sa Roma chapter 8 verse 1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Tingnan niyo po. Ang sabi sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sinasabi ni Pablo. Sa English po, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who are walk not after the flesh. Gusto ko sa English kasi diniin dito. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, tiyak talaga ang salita ng Diyos. Wala nang hatol sa mga Kristiyano. Huwag niyo isipin mga kapatid, totoo kang sumampalataya sa Panginoon. Huwag mo i-condemn yung sarili mo. Amen? Pero hindi ibig sabihin na namumuhay ka sa laman. Amen? Ang katunayan na talagang wala kang hatol, namumuhay ka sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi mo na pagbibigyan yung kahinaan ng laman. Amen? Malakas ang Espiritu ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya nga tiniyak ni Pablo, hindi tayo nagsisitakbo para dun sa wala lang. Amen? Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Tingnan niyo po 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Di ba? Ano ang meron sa atin ngayon mga Kristiyano po? We discipline ourselves. Amen? Tandaan niyo po yan. Ang meron sa atin ngayon, dinidisiplina natin yung ating mga... Matindi si Pablo dito hinahampas niya ang kanyang katawan. Amen? Dinidisiplina niya ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Amen? Ayaw niya na makapamuhay after the flesh. Lagi niyang tinitiyak na nakakapamuhay siya sa gabay ng banal na Espiritu.
Amen? Dahil pagka binasa niyo po yung verse 21, 22, 23, 24, 25, tumutungkol yan sa katiyakan na meron talaga siyang gantimpala buhat nung nakipag-isa sa kay Kristo Jesus. At ganun din tayo mga Kristiyano po. This is not a false hope. Ito ay tiyak na gantimpala na ating matatanggap. Ngunit ang patunay, ang pamumuhay natin dito sa lupa. Tiyakin natin mga kapatid na talagang sang-ayon yung pamumuhay natin sa gabay ng banal na Espiritu dahil yan lang ang nanging katiyakan na masusunod mo talaga ang kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Now, mga kapatid, wag nating iisipin na wala tayong kapangyarihan para hindi talunin yung gawa ng kaaway. No, hindi ganun po 'yon. Nung binigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon, nung nakipag-isa ka sa kay Kristo Jesus, tiniyak niya na meron kang kakayanan na supilin yung kahinaan ng inyong laman. Amen? Sa aklat ng Titus, sa chapter 2 verse 10 to 13, tingnan ho natin yan, yung talatang yan. Ano ang meron sa atin ngayon? Pagdidisiplina sa ating laman. Amen? At habang dinidisiplina natin yung ating mga sarili, meron kang kapangyarihan na supilin yung kasalanan. Amen? Sa Titus chapter 2, verse 10 to 13, ang sabi diyan, huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. It's by God's grace, through our faith, we've been saved. Amen? Yan yung sinasabi dyan sa 11. Pagdating sa verse 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalaya ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Amen? Sa verse 13, nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Now, we have the power to say no to sin. Amen? Meron na tayong kapangyarihan na supilin yung kahinaan ng ating mga laman at huwag tayong makompromiso ng kung anumang gawa ng sanlibutan na maaring maghulog sa iyo sa kasalanan. Tandaan niyo po, sa aklat ng... Okay, punta tayo ng James chapter 1 verse 12. Tandaan niyo po na merong disiplina sa ating mga sarili bilang mga ligtas at sinusupil natin yung kahinaan ng ating laman. At meron tayong kapangyarihan, binibigyan tayo ng lakas at ng kapangyarihan ng ating Diyos habang inaantay natin yung muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sinasabi diyan sa aklat ng Titus. Amen? Ang ginagawa natin ngayon sa aklat ng James chapter 1 verse 12, Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Tandaan niyo po, lahat ng magtatanggumpay hanggang wakas, sila ang makakatanggap ng gantimpala. Ang sabi diyan, putong ng buhay, crown of life. Sila lang, mga kapatid, tingnan niyo pong maigi ang salita ng Diyos. Maraming Kristiyano yung na nabubulagan pagdating sa pamumuhay. Tandaan niyo po, ang pamumuhay natin, hindi yung kondisyon ng Diyos. Amen? Yan ay resulta nung tinanggap mong kaligtasan, nung sumampalataya ka sa kanyang anak. Amen? Kaya hindi na dapat mahirap sa mga anak ng Diyos yung mamuhay sang-ayon sa patnubay ng Holy Spirit. Amen? Huwag niyo po ako misinterpret, no? Hindi kailangan ng gawa, ng mabuting gawa para maligtas ka. Amen?
Niligtas ka ng Panginoon, kaya ngayon napakadali sa iyo na gumawa ng mabuti. Amen? Salvation does not require good works, but it produces good works. Amen? Ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng mabuting gawa, pero nagpuproduce siya ng mabuting gawa. Kaya ang sabi diyan, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Ibig sabihin, after napakaraming tukso na ibinato siya ng kaaway, kasi ang manunukso ay si Diablo. Amen? Pagkatapos yan at napagtagumpayan mo, nagtiis ka, kaya nga ang pagtitiis ay pagpapala. Amen? Hindi pagpapalo pagpapala. Pagkatapos mong pagtiisan, nagtitiis ka kasi ligtas ka na. Hindi ka nagtitiis para maligtas, mga kapatid. Nagtitiis tayo dahil ligtas na tayo. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, balik na tayo dun sa Hebreo. Sa Hebreo chapter 10, balikan natin ulit yon at meron ng usong tukuing talata sa inyo, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit kahit Kristiyano na ay minsan ay nahuhulog sa kasalanan, isa lang naman ang dahilan. Nagnasa ang laman mo. Pag nagnasa ang laman mo, mahuhulog ka talaga sa kasalanan. James chapter 1 verse 14 po ang talatang iyon. Amen? Pero balik na tayo dun sa Hebreo chapter 10 verse 27. Gusto kong basahin ito. Kundi isang kakilakilabot, bumalik tayo sa Hebreo chapter 10 verse 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Hindi ho tayo kabilang doon, mga kapatid. Panghawakan niyo po yan. Amen? Kabilang tayo. Laktak tayo ng 31. 31 muna tayo. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Tandaan niyo po palagi, hawak tayo ng Diyos, amen, dahil nakipag-isa ka sa kanyang anak, kay Jesucristo. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Pero dapat natin ding isipin, makapamuhay ka sang-ayon sa kanyang kalooban para hindi ka mahulog sa kanyang kamay. Amen, humawak ka rin sa Panginoon. Sa anong pamamaraan? Sa pamumuhay mo na may banal na takot sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, sinusunod ang lahat ng kanyang kautusan. Amen? Dahil kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng mga Diyos, sa kamay ng Diyos na buhay. Ito marahil naririnig ng karamihan, pero hindi talaga sineseryoso. Amen? Dapat seryosohin natin, matakot tayo. Amen? Kailangan ang buhay, ang pamumuhay natin, makita sa atin na hawak talaga tayo ng Diyos. Amen? Pag nagsalita ka, paano ka lumakad, paano ka lahat sa buhay mo, makita sa iyo na hinahawakan ka talaga ng Diyos. Hiwalay ka sa sanlibutang ito. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, tiyak talaga na walang hatol sa lahat ng mga Kristiyano dahil sumampalataya, di ba? Amen? Ngunit binibigyan tayo ng babala dahil narito pa rin tayo sa katawang panlupa. Amen? Kailangan laging ang patnubay ng banal na Espiritu ang siyang maghari sa buhay na ito. Kapatid, amen? Tapos na ang sa atin. Ito naman ay para sa Panginoon. Ang Panginoon naman yung maghari sa atin. Tapos na ang para sa atin. Amen? Lumaya na tayo doon. Pagdating sa verse 39, ito maganda. Kasi lagi ko na naririnig at na-encounter ko po ito na minsan ay na-encounter ko po yung mga, alam ko mga kapatid natin sila sa Panginoon. Pero ang tanong kasi nila, paulit-ulit na tanong ay, oo, Kristiyano na tayo. Pero natitiyak mo ba na sa langit ka mapupunta? Pag nagkasala ka ngayon, tapos bigla kang namatay, sa langit ka mapupunta? Yung mga tanong na gano'n hindi siya, kumbaga yung tanong na gano'n ay hindi ka binibigyan ng pag-asa, binibigyan ka ng pagdududa. Papaano kung yung natanungan nila ay hindi pa ganun katatag sa pananampalataya at wala pa talagang pagkaunawa. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, ligtas ka dahil sumampalataya ka sa Panginoon at dahil sumampalataya ka sa Kanya, tinitiyak niya that He who began a good work in you, He will complete it. Sa muli niyang pagbabalik, tinitiyak ng Panginoon. At sabi dito sa verse 39, Hebrews chapter 10 verse 39, let me extend kahit 5 minutes po, hayaan niyo po, paumanhin. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Tandaan niyo po mga kapatid.
Kundi doon tayo sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Kung may pananampalataya ka na maiingatan ka ng Panginoon, lubos-lubusin mo na. At huwag ka magkaroon ng pagdududa. Amen? Sabi ko doon sa kapatid na nagtatanong, ang pamumuhay po natin ngayon ay hindi na pamumuhay sa kautusan o hindi na pamumuhay sa pagkakasala. Sabi ko doon sa kapatid, paano nga nagkakasala pa rin? Sabi ko, sumampalataya ka sa Panginoon. Amen? Maiingatan ka. Kung mamamatay ka rin din man, sisiguraduhin niya na hindi dun sa pagkakataon na nagkakasala ka, nalulunod ka sa pagkakasala. Titiyakin ng Panginoon, mamamatay ka dito sa lupa na sumusunod sa kanyang kalooban. Iniingatan ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Sa pantalata, tandaan niyo po yung talata, 1 Pedro sa chapter 1 verse 5. 1 Peter chapter 1 verse 5. Alam niyo, kung susundin lang talaga natin yung salita ng Diyos, hindi talaga tayo maliligaw at hindi tayo mapapahamak. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 5. Ang sabi ko doon sa nagtatanong, sigurado po, syempre, nasa langit kami mapupunta dahil nga sumampalataya kami sa Panginoong Jesus. Pero ang gusto kong tukuyin doon sa kanila, hindi na po ito pamumuhay sa kasalanan. Amen? Sa pamumuhay na ito na sa biyaya ng Panginoon na iniingatan ka. Sumusunod ka sa kalooban niya. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. Hindi naman ako galit. Purihin ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 5. Tiniyak talaga ng Panginoon sa atin yan na maiingatan tayo. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kaya yung tanong na ganun, hindi talaga uugma sa salita ng Diyos. Amen? Ipangaral na lang yung pagkaligtas, ipangaral na lang yung seguridad, yung assurance, na pagka sumampalataya ka sa Panginoon, maiingatan ka ng kanyang kapangyarihan. Hindi ka muling babalik doon. Ang binasa natin doon sa Hebreo chapter 10, verse 39, hindi tayo kabilang doon sa nagsisibalik, no? Sa kapahamakan, kundi kabilang tayo doon sa mga nagsisampalataya at naliligtas. 1 Peter chapter 1 verse 5, uulitin ko po sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Yun yung dakilang pag-asa natin mga kapatid. Yung sa huling panahon, ihahayag ka rin. Kasama tayong ihahayag ng kanyang anak. Ano? Kaya salamat sa Panginoon. Isa pang talata, Jude chapter 1, isang ano lang naman yan, talata, ay isang chapter lang naman yan, Jude 1:24. Sabi diyan, tingnan niyo po yung mga talata na talaga magpapatunay na hawak ng Diyos ang ating buhay at iniingatan tayo. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Jude chapter 1 verse 24. Ang sabi ho diyan, ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang, mas matindi nga dito, at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak. Amen? Sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Yan, tiniyak talaga ng Panginoon sa atin. Ihaharap ka balang araw ng Panginoon. Maluwalhati. Amen? Walang kapintasan. Tiniyak sa atin yan. And it can only be done in the Spirit. At ang banal na Espiritu ay tumatahan sa'yo. Huwag mong sabihing mahina ka. Kahapon may nakausap ako sa company. Sabi niya, naiinis ako dahil nasa akin pa rin yung likas na makasalanan. Sabi ko, saglit lang. Wala na sa'yo ang likas na makasalanan. Tinapos na ng Panginoon yan. Iniwan mo na yan doon sa krus ng Kalbaryo nung sumampalataya ka. Amen. Lagi mong ipaalala rin sa sarili mo at doon sa nagtutokso sa'yo na gumawa ng pagkakasala, tapos na ang lahat sa akin. Now, I have the power now. Meron na akong kapangyarihan. Everything is new. Amen? The old has gone. Tapos na ang lahat. Yung buhay kong nakaraan, tapos na. Lagi nyo ipaalala sa sarili nyo po. Makapangyarihan yung tumahan sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo isipin, napakahina ko, lagi na lang bumabagsak. Ganun pa rin ako. Napakatagal ko ng Kristiyano. Ganun pa rin, walang paglago. Stop compromising yourself. Amen? Stop negotiating your past life. Tapos na ang dati mong buhay, mga kapatid. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Alam nyo, sabi sa isang kanta,
More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. Bakit po? Because I never want to go back to my old life. Alam nyo, higit sa anumang bagay, higit sa anumang kailangan natin, kailangan natin ang Panginoon. Bakit po? Sa isang dahilan, dumadanas tayo ng pandemya, dumadanas tayo ng kahirapan sa buong mundo. Kailangan natin ang Panginoon dahil ayaw nating manumbalik sa kapahamakan. Amen? Inahon tayo ng Panginoon sa kadiliman, namumuhay ka sa kaliwanagan. Kailangan mo ang Panginoon higit sa anumang bagay dahil ayaw mong manumbalik sa dati mong buhay na may kapahamakan. Amen? To God be the glory. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat sa inyo, aming Diyos. Hallelujah, sa inyong mga salita, Panginoon. Napakabuti niyo, O Diyos. Tiniyak niyo po sa amin. Hindi kami nagsisitakbo, Panginoon. Hallelujah, para sa gantimpalang nawawala, Panginoon, kundi sa hindi nawawala, Panginoon. Tumatakbo kami, Panginoon, na merong katiyakan. Sumusuntok kami, Panginoon, hindi sa hangin. Meron kaming assurance, O Lord, balang araw. Ihaharap niyo po kami na walang kapintasan. Maluwalhati sa inyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa biyaya niyo, O Diyos, kami ay naging tapat, Panginoon, sa biyaya niyo. Sumusunod kami sa inyong kalooban. Hindi kami kasama doon sa mga tumatalikod at walang pananampalataya sa inyo. Ngunit kabilang kami doon sa mga nagsisisampalataya at naliligtas, Panginoon. Tiniyak niyo po iyan, O Diyos. Kaya ngayon ang buhay namin, ito ay hindi na pamumuhay sa laman, kundi pamumuhay sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Purihin po kayo, pagpalain niyo po ang mga kapatid na nakikinig ng inyong mga salita. Alam ko pong meron kayong kinausap, pinalakas, Panginoon, bigyan ng pag-asa ngayong umagang ito. Pinagpapala ko po ang aming tagapanguna, Pastor Never Mazaredo, Panginoon, at ang kanyang buong sambahayan. Pagpalain niyo po siya, O Diyos. Kalooban niyo palagi ang masunod sa kanilang mga buhay. Purihin kayo, samahan niyo po kami ngayong araw na ito. Maibigay namin sa inyong pinakamabuti na pagsamba, Panginoon, sa inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Purihin kayo, ito pong aming panalangin. May lubos na pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. To God be the glory po. Salamat sa Diyos.